Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang ating mga pinagdadasal ngayon, lalong higit yung mga may karamdaman na umaasa na sila'y gagaling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ganon din yung mga may special na request sa pamagitan ng ating dakilang patron, Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi pang lupain ng Edom at lahat ng bansang dati ay akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang mga ngapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang mga hasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ng aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakainin ng mga bunga ng iyon. Ibabalik ko sila sa lupain na ibinigay ko sa kanila at hindi na sila makakaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang po'y nagsasalita, na bayan niya ipapayapa. Ang po ay nagsasalita na bayan niya ipapayapa.
Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung mga agsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yao'y maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang hisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang hisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong hisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo po'y laging welcome sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganon din, tayong inaririto at nahiling ng tulong kay Padre Pio para tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, pagbigyan sa lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya. Palakpakan natin ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. At nawa ang ating mga panalangin ngayong umagang ito ay ating bauning tayo maligaya, masaya, pag-uwi ng ating mga tahanan sapagkat ating nakamtan. Amen. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan. Mula sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Amos, kung kayo'y isang linggong nasimba, lagi niyong mapapakinggan ang aklat na ito. Mula kay Propeta Amos. At nung unang mga araw, dito, ipinahahayag ng Diyos mula sa dakilang propetang ito ang panghuhusga o ang judgment ng Diyos sa bayang Israel.
no? Ang husga ng Diyos. Bakit? Sapagkat lubos na ang kasamaan ng bayang ito, no? Pauli-uli diyan yung parusa ng Diyos. Galit na galit ang Diyos, no? Dahil matigas ang ulo, no? Walang pagpapahalaga sa tradisyon ng mga Hudiyo. Kaya hindi nila tinitingnan yung nangyari sa kanila, kung paano sila iniligtas ng Panginoon, ang kanilang mga ninuno, kung paano sila minahal ng Diyos, kinalinga ng Diyos. Itong mga bagong sibol na mga Hudiyo at Israelita, walang pakialam. Kaya nandyan ang judgment ng Diyos. Sila'y parurusahan. Pero dito sa bandang huli na, matatapos ng aklat ni Propeta Amos, narito na, muling ire-restore ng Diyos. Sapagkat ang bayang Israel ay nawasak, natalo sa mga digmaan, naging bihag, sila'y pinarusahan, naandun pa rin ang awa at habag ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon, darating din ang panahon, kayo'y makakaalis din dyan, ire-restore ko, muli kong ibabalik ang isang bayang masagana. Kahit na tayo'y matigas ang ulo, kahit na tayo'y pauli-uli, pabalik-balik sa kasalanan, ang Diyos para siyang isang ina na mapagmahal. Di makatiis, no? Muli kang aalisin diyan. Muling ire-restore ng Diyos. Muli kang papanibaguhin. At meron siyang panibagong iaalay, i-o-offer sa iyo para tanggapin mo. At dyan, pumasok ang ating mabuting balitang napakinggan. Si Jesus ay nag-o-offer ng bagong alak sa bagong sisidlang balat. Ayaw na Jesus ng tagpi-tagpi. Gusto niya, bago din ang lalagyan. Ayaw niya ng patse-patse. Ayaw niya ng aribago ang kalahati, tatahiin ang kalahati, aring the rest ay luma. Gusto ni Jesus, bago lahat. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ganyan ang Diyos, ganyan ang gustong pagbabago ni Jesus, no? Ayaw ni Jesus ng pagbabagong patsi-patsi. Hindi pwedeng ikaw ay mabait, pero meron ka pa rin kaloobang kakaiba, no? Ikaw ay nagpapakita ng kabutihan din, pero sa kaliwa mo, iba ang ugali mo. No? Ayaw ni Jesus ng patsi-patsi. Sabi niya, baka sumabog ka. At yun ang nakakatakot sa isang tao, yung sumabog ka. Yung ikaw ay dumating na sa puntong wasak ka na. Dahil napunit ka na. Nawasak ka na. Dahil ang iyong ginagawa'y patsi-patsi lamang, pakitang tao lamang. No? Kaya pag ikihihiga sa iyong kama, ang sakit ng katawan mo, pagod na pagod ka, stress na stress ka. Bakit? Hindi ka tunay eh. Hindi ka tunay sa pagharap mo sa tao. Hindi ka tunay sa pagharap mo sa kapwa. At hindi ka rin tunay sa pagharap mo sa Diyos. At dadating ang panahon, sabi ni Jesus, masisira ang sisidlang balat, sasabog, masasayang. Ganyan ang mangyayari sa atin. No? At yun ang nakakatakot, pag sumabog ka, ito na yung panahong talagang parang despair ka na. Ito na yung panahong halos nawawalan ka na ng pag-asa, sabog na, wala ka ng pakikinggan. No? At yan ang kinatatakutan ni Jesus na mangyari sa atin. Kaya sabi niya, ako'y nag-o-offer ng bagong alak. Ni-o-offer ko sa iyo. Pero, dapat ang lalagyan nito, bagong sisidlang balat. Kaya,
yun ang ating unahin sa ating buhay. Yung ating buong pagkatao, talagang baguhin natin ng buong buo ang ating pag-iisip, ang ating kalooban, at ang ating ginagawa. No? Lahat babaguhin mo yan. Hindi pwedeng tama lang mga sinasabi mo pero ibang ginagawa mo. Ibang laman ng puso mo sa sinasabi mo. Kasinungalingan yan. Ano? Kaya mga minamahal, yan ang paalaala sa atin. Tayo magbago ng buong buo sa Diyos. Ang Diyos ay nag-o-offer sa atin ng bago ngayon. Sapagkat gusto ng Diyos, maligaya ka. Gusto ng Diyos, masaya ka. No? Yan ang gusto ng Panginoong Diyos, ikay maligaya sa buhay mo. No? Ang buhay ng tao hindi naman nahaba ng higit pa sa 100 taon. Kung ikaw nga ngayon, lagi ko po sinasabi, kung ikay 50 taon ngayon, wala na namang sigurong another 50 years sa buhay mo. Maging maligaya ka. Maging masaya ka. Tanggapin mo lagi ang ini-offer sa iyo ng Diyos. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Yung pagtutulog ka, ang hirap ng iyong pakiramdam. Yung bigat, yung mga dinadala mo. Bakit? Di ka tunay sa kapwa mo. No? Kaya nawa, yan ang ating hilingin kay Padre Pio, na tayo'y tulungan, na tayo maging maligaya sa ating buhay, na tayo magbago sa ating kinamihas ng mali. No? Na tayo ay laging lumapit sa biyaya ng Diyos at matanggap natin ang biyayang ini-offer sa atin ng Diyos. Kaya hindi natin matanggap, hindi pa handa ang sisidlang balat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Gulin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo.
Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat, awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo namumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwatian magpasawalang hanggang. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigay ang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ang kalugtod ni Kristo hanggang sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.